Lagon na sa Best Entertainment Website sa katatapos na 11th Philippine Web Awards. www.abs-cbn.com. Thank you so much, kapamilya! Casey, is this your first time in Chalk Magazine? Chalk? No, it's my second time. Ay, tama ba? Or third? No, second time. Yung first cover ko with them was, talagang one of my first few magazine covers in my life. Kaya memorable yung Chalk sa akin. Okay, so pang ilang covers? Second Ay, sa cover. ibang magazine na ikaw yung cover? Pang ilang cover ka na sa magazine? I don't know. Count? I don't know. So, what's the feeling working with the staff? Good. Nana, their new EIC, first time ko siya ma-meet because before iba pa yung EIC ng Chalk. And, ayun, humingi ako ng isang copy from them para naman mabasa ko yung mga nangyayari sa college life dito. And, excited ako to do this shoot, of course, with Mark Nicdao. And, they're all really, relaxed sila eh. Sobrang mga, cowboy din, feeling ko. Kaya kasi the first one, it was in 2003. So that was, you were very young then. What was the difference? Or how do you feel now na, syempre, mas mature? Sabi ko nga kanina, what's the, ano yung concept ng shoot? Sabi nila, well, it was supposed to be Casey in Paris, ganyan, pero obviously, parang we made some changes, ganun. And last time na ginawa ko yung Chalk, very, yung parang punk pa yung buhok ko, na super spiky na short, na naka parang pants, and then student, backpack, tas long sleeve na mga cotton na shirt, gano'n. Ngayon, mas parang glamour yung ginagawa nila, and magaganda yung mga damit, very parang high fashion, gano'n. So, ibang-iba siya talaga. Ano feeling na ikaw ang napili na for the anniversary issue ng Chalk? Well, syempre excited, and yun nga, tinanong ko sila, sabi, kailan ako nag-Chalk before? I remember nag-Chalk ako. Ang tagal-tagal na pala. So, sana. Thank you for putting me on your cover for your anniversary. May mga offer ba sa men's magazine? Meron naman po, yata. So, Are you ready to do I it? don't know. Siguro, basta okay yung photographer and may class naman yung paggawa. Siguro po. Pero right now, I don't think naman na it's needed. Parang lalo na yung Lovers in Paris is gonna be on prime time for the end of the year, and maraming batang manonood. Sana parang hindi nila kailangan makita yung ganon muna for now. Just in case with that, how sexy would you go? Like sa katulad nun sa endorsement mo, like just a two-piece, yung ganyan. Actually, yun nga. First kami na gumawa nun, yung parang wholesome na naka-bikini. Tapos billboard pa ng bonggang-bongga na, ang laki-laki na. So yun, ano na yun for me? Parang daring na yun for me. When it comes to, yun nga, billboards, tapos yung mga magpo-post ako for mga shoot, ganon. Pero, ano naman yun, nasa beach kami. So I guess depende na rin sa mood and depende na rin sa concept nung kung ano yung storya nila, ganon. Invite na lang the next viewers to grab a copy of August issue ng Chalk Magazine. Hey! Hello sa lahat ng nanonood ng Mix. Sana kumuha kayo ng copy ng Chalk Magazine this August. And it's their anniversary issue. So congratulations to Chalk, and let's all celebrate with them. Just a few more questions. So this is the issue now where they choose very role models, yung mga rising stars, talagang very prestigious. How do you feel na for this? Good example to the youth. Ikaw ang Yun ang napili. pinipili nila. Ikaw ang napili nila for that. Siyempre nakaka-pressure yung ganun, diba? Pero ano naman, it's all, lahat naman yan talagang siyempre hard work din on my part. Yung parang risking my life din sa Mindanao, parang hindi na naman biro yun. So, if anything, at least I'm thankful sa kanila na na-recognize naman nila yung efforts ko din. And, ano naman parang they'll see naman kung sincere yung ginagawa mo. And I think that's the most important.
This August lalabas na yung Lovers in Paris sa primetime. Anong pressure yung nararamdaman mo? Kasi yung mga past primetime show, sina Bea, sina Angel, sina Ann, talagang top rating. Anong pressure yung nararamdaman mo? Kami nga parang against all odds kami kasi first teleserye ko, syempre marami ng experience yung mga kasama ko sa ABS-CBN na sobra akong tumitingala sa kanila. So I feel naman na I'm learning from the best. Kahit by example, dahil mga kapamilya stars na may mga soap, ang gagaling. So, yun yung parang mahanga ako sa kanila. So, I feel like I'm learning from the best. And si Direk Eric, syempre nakatrabaho niya rin silang lahat. And kung ano yung na-impart niya sa kanila that made them better actresses now, I'm so thankful na nasa-share niya rin sa akin ngayon. So, feeling ko meron din akong napupulot na magandang mga learnings sa kanya. And it's just week 3. Nag-shoot pa lang kami ng week 3. So, 16 weeks yata kami. I mean, marami pa kaming gagawin and mahaba-habang pa to. We're hoping for the best, of course. Lalo na yung Only You, talagang ang lakas, and then ganyan. Napag-uusapan na rin yung magiging yung magiging katapat namin sa GMA, ganon. Tapos parang ako, well, hindi naman kaming mga artista, hindi wala naman kami dito para talagang makipag-compete. I mean, ABS na yon. Sa amin, we do our work, we love our character, tapos we do our best, syempre. And mahirap din po yung character ko Talagang ibang-iba sa kung sino ako and kung anong nakita sa akin. Kasi kita nila parang, I guess parang, laging nakabihis, tapos yung mga fashion shoots na ginagawa ko before ganito. Pag nanonood sila talagang I'm learning so much na nagre-reach out ako sa mga ibang klaseng market naman compared dun sa mga dati kong parang tinatama ang market. So, iba yung itsura ko, iba yung galaw ko, iba yung pinagdadaanan ng si Vivian, ganon. Mahirap ba na since this is a remake, kasi people will not help but compare it? Hindi ako, nung una nanonood pa ako nung original Pero it came to the point na, teka, what if hindi ako manood nito and then gawin kong sarili kong iba talaga ako doon, as in luka-luka talaga ako doon. Yung talagang kalog na makulit na, yung parang wala lang isipin mo, batong taong to, ganon. Pero, ayun, it's character siya, and isa siyang Pilipina pero mestiza, pero parang hindi naging artista, hindi naging beauty queen, hindi naging yung typical na isipin nila yung mga mapuputing pinagme-makeup at pinapaparada sa mga. And how's Piola as a leading man bilang katrabaho? Siya ang ipinartner sa unang naman, syempre naman, that's Piolo Pascual, ng laki-laki ng pangalan niya. And, I mean, talagang na-master na niya itong pagiging actor, yung talagang alam na niya lahat ng mga paano gumalaw sa camera, ano yung proseso, paano aralin yung script niya, paano makipagkaibigan sa director, sa mga crew, ganun. So, talagang na-obserbahan ko lang din siya. And siya mismo, very generous siya sa mga inaano niya sa akin na may sikreto ako sa'yo. Ako kasi pag ganito, ganyan. Ewan ko kung mag-work sa'yo, pero ako kasi gano'n. So, parang may iwan ka talaga kung hindi ka tutok din. So, yun yung challenge sa akin. Parang mga nakakasama ko, mga veteranong actor, diba? So, anong encouraging words binibigay ng mom mo ngayong magsisimula ng teleserye? Airing na siya. First teleserye. Encouraging words. Just have fun. Actually, yun lang yung sinasabi niya. Just have fun. And, ayun, parang, tawanan lang kayo sa set. Huwag mong kalimutang, parang syempre, minsan pagpagod na, nagsusungit na lahat, diba? Yung long hours. Oo, tapos parang, pagod na, hulas na kayong lahat. Parang, huwag mong kalimutang tumawa. And, parang ang liit lang na bagay, pero pag inisip mo talaga, 'di ba?